Dagdag kaalaman po. Napansin nyo ba na tuwing Enero, madalas yung mga linyahan na ganito? Magbabago na ako this year, magpapapayat na ako ngayong taon, o kaya may gagawin akong ganito ngayong taon. Hindi nyo ba napansin bakit laging Enero natin nababanggit ang mga bagay na yan? Ayon sa psychology, may tinatawag na fresh start effect. Kapag may malinaw na bagong simula, bagong taon, bagong buwan, bagong edad, mas madali sa utak nating isipin na pwede tayong mag-reset. Para sa utak, ang Enero ay parang control, alt, delete ng buhay. Pagkatapos ng Disyembre, pagod, gastos, puyat at maraming realizations, biglang napapaisip ang tao. Ganito ba talagang gusto kong buhay? Hanggang kailan ako ganito? Ayon sa behavioral science, ang emotional exhaustion at self-reflection ay malakas na trigger ng desire for change. May isa pang dahilan, mahilig ang utak sa simbolismo. Kahit pareho lang ang January 1 at December 31, binibigyan natin ng meaning ang Enero. Bagong kalendaryo, bagong planner, bagong goals. At kapag may simbolo ng bago, mas mataas ang motivation chemical sa utak. Yan ang dopamine. Pero heto ang totoo, maraming life changes sa Enero ang hindi tumatagal. Bakit? Dahil malaki agad ang target. Biglang 5 a.m. ang gising, biglang no sugar, no rice, biglang bagong pagkatao. Hindi kayang sabayan ng utak ang biglang pagbabago. Sabi ng research, small, boring, consistent changes ang tunay na nagpapalit ng buhay. Hindi dramatic, hindi viral, pero tumatagal. Kaya kung ngayong Enero ay naramdaman mo na parang gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, hindi ka OA, normal yan at hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Pero ang tanong, nakahanda ka ba magbago kahit walang nanonood? Yan ang tunay na pagbabago, ang magpatuloy sa ating mga gustong baguhin sa ating mga sarili. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.